Hi guys and welcome back to my channel. So for today's video is tuturuan ko kayo kung paano mag-print direct na sa PVC pre-cut card. And isa sa requirements para magawa to is dapat may printer kayo na na kaya mag-print direct sa cards gaya ng Epson L8050 which is yung gagamitin natin ngayon. So first open muna ng editing software. Yung akin is Photoshop. And may na-prepare na ako dito. Tapusin ko na lang yung edit. Pero may nasimulan na akong edit. So bali yung size ng canvas mo is dapat sakto or mas malaki pa sa size ng card, which is 86 by 54 millimeters. Yun yung size ng card. Pwede mo naman gawin na mas malaki. Basta yung proportion lang sa card. So dapat naka-rectangle talaga. Kasi kung square yung design mo tapos marami kang dinilagay na design sa kabila, sayang din naman. Hindi na makikita yung design. So ito yung ginawa ko. Ito yung yung isang side niya. Maglagay ka na ng space dito sa taas kasi diyan ka magkakat ng butas para sa tag, yung loop, ID loops. Simple lang naman yung gagawin ko. Ito lang, this bag belongs to. Tapos pwede naman kahit anong picture na ilagay, pero ito yung mas prefer ko. Ito mabilisan lang naman, kasi di na ako nakagawa ng pang background specifically para dito. Gugroup ko lang para madaling ma-on and off yung layer. Off. Tapos yan. Ito yung isa na design ko. Ayan. Ito naman, drawing ko talaga to. Tapos yung background niya, inalis ko lang. And ayan lang yung background niya. Pero ito, drawing ko talaga to. Original design. Yan. So, yan lang yung gusto kong ilagay. So, pag okay na yan, save mo lang. So, make sure na may may space ka dito sa taas para sa butas. Siguro okay na yan. Okay na yan para sa akin. So, save ko lang. Yan. Okay. So, pag okay ka na sa design, buksan mo na yung software para sa Epson L8050, which is yung Epson Photo Plus. Ito. Ayan yung logo niya. Icon pala. Ayan yung speed lang natin. Yan. So, sa interface naman ito is straightforward siya. Kunwari ito, ID card, may nakalagay naman. CD, yan. Kasi yung Epson L8050 at saka L1850 para silang kaya mag-print sa CD tsaka sa ID card. So, ito, pipili muna natin. Siguro one side lang kasi pa isa-isa lang naman yung print ko. Yan. Ito yung size niya, 54 by 86. Tapos one side. Tapos select and print image. Ito yung mga dati ko lang na-print. So ngayon hanapin ko muna yung kunwari ito munang front yung unahin ko. Yan, naka-size na siya. Ayan. Tapos ito yung yung layout na yan. Ganyan mismo yung yung itsura. Papakita ko rin naman sa video kung yung itsura nung paglalagyan. Pero ito siya. Wala naman akong masyadong babaguhin pa rito kasi okay na ako sa design. Pero mo siyang lakyan para sakto or may offset na print. Kasi minsan yan may makikita kang white na hindi na print na part. So yun. Ang problema ko lang dito kasi mahirap siyang ipwesto. Pero overall okay naman siya. Yan. Siguro edit ko lang ito ng konti. Sobrang konti lang ng pasobra. Pwede mo naman siya move from left, right, up and down gamit yung arrow keys sa ating keyboard. Kung wala naman akong ibang ginagawa dito. Yung iba kasi dito pa sila naglalagay ng text, naglalagay ng picture, nagbabago ng design, lagay ng shape. Yung atin, yung process na pinakita ko sa inyo is direkta na. Bali, fix na yung design mo, ilalagay mo na lang, tapos print. Standard print, all page. Ito yung printer natin. L8050 series Epson. Ayan. Ito yung card size niya. Layout borderless. Tapos, ito yung source dapat. Paper source. Tapos, media type. PVC. Ito na yun. Standard. Tapos, piprint mo na lang. So, punta tayo sa printer. Ito yung Epson L8050 na printer natin. Ayan. Maganda yung color output niya kasi siya, 6 colors. Mas accurate siya compared sa ganitong 4 colors lang. Yung 4 colors kasi lang yun limited lang yung
kulay na kaya niya may labas. Ito naman ito, Epson L3110. Nag-upgrade ako into this. Ayan, so pakita ko sa inyo yung yung tray na kamukha nung nandun sa nandun sa software. Ito yung tray na yon. Yan. Yan, kita niya. Ayan yung tray, tapos dito mo ilalagay yung cards. Ayan. So bago yan, pakita ko naman siya. Ayan. Ito yung printer. Ayan. Balik tayo. Punta tayo sa sa PC. So ito. Ito naman yung tray. So gilid ko lang muna to. Ito naman yung loop. Ayan yung loop na ilalagay dun sa sa butas. Ayan. Tapos ito yung cards na sinasabi ko. Naka siya, naka ready to print, parang pre-cut na siya. Ito yung size niya, 86 by 54. Ayan. Tapos medyo lang siya. Kuha tayo isa. Ito. So ingatan natin na hindi dapat hindi madumihan yung surface. Ayan. Ito. Kita niyo ito. Ayan yung yung ating software. Kung makikita niyo yung itsura niya, ayan, may number na 1 tsaka 2. Ito yan. Ito yan, 1 tsaka 2. So kung saan mo siya nilagay, kunwari sa number 1 mo siya nilagay, etong dito mo rin sa number 1 ilalagay. Ganyan. Ayan. So medyo may siya, may wiggle space pa siya. Pero okay na yan kasi naka borderless naman tayo. Bale yung print niya isusobra lang ng very very light. Susobra lang yan ng konti. Pero yun. So advisable na dapat medyo malaki talaga yung yung design mo na nakalagay dito. Medyo nakasobra ng konti. Para mas safe. Kasi baka may maiwan na white space diyan na hindi printed. So tara, punta tayo sa ating printer. Ito. So, turn on muna natin. Ito, di naman natin ito bubuksan kasi di naman yan ilalagay yung yung ating ipiprint, yung material. Dito natin yan ilalagay sa baba. So, make sure lang na malinis. Ayan. So, pag okay na siya, ito lang naman. Kita niyo yung space dito. Ayan. May line. May arrow siya. May arrow. So, kung ano yung ipiprint nyo, yun din yung nakatutok doon. Ayan. Balik kanina, diba sa software nakapabaliktad siya. Ganito. Ayan, pabaliktad. Ngayon, ganyan siya. Dapat nakapaganyan pag print. So, ito. Insert natin. Bago yan, pakita ko muna sa inyo kung paano siya nag-insert. Ito yung space na yan. Diyan i-insert yung yung ating tray. So ito, balik mo natin dito sa loob. Then itong tray. Ayan. Pagpasok niyan, ito lang. Make sure na nandito siya nakalagay. Etong point, yan na line na yan. Dapat nakalinya yan dito sa sa linya ng printer. So push lang natin. Wait lang. Mahirap pag isang kamay, wait lang. So yan, nalagay ko na. Make sure na lang na ito nakatutok din sa Mararamdaman mo naman kung okay na kasi may sagad, may naman, may parang stopper dun sa dulo. Yan, parang may stopper naman siya diyan. Ayun. Na nakalagay, parang ito yung yung tray, dulo ng tray parang nakatama na dun sa dulo, kaya mag-stop na din siya. So ayan, okay na yan. Balik tayo sa ating software. So ito, start na lang natin ang printing. Pag okay ka na, start printing.
check. Yan. Ayan na yung ano niya. Pump. Pero nalinisan naman natin kaya okay na yan. So, okay. So, ayan na. Yung space. Yan, nakalagay na. Tapos ito, print. Yung command kasi nandito na yung ano, yung pinaka-last mong command. Ito. Papindot mo niyan, kukunin na siya. Tapos mag-start niyan. Yung. So ito na. At dahil yung ink natin is pigment, waterproof na siya. And yung brand naman ito ano, Inkrite. So sa Inkrite naman kailangan mo siyang palamigin o ipa-settle mo na yung inks para hindi siya ma-scratch agad. So ginagawa ko, ayan, ang ginagawa ko, hinahayaan ko muna siya matuyo. Ayan, hayaan ko muna siyang matuyo, tapos balik tayo mamaya para i-print naman yung kabilang side. So habang pinapatuyo natin, pagkita ko lang sa inyo yung point ko kanina na dapat medyo sobra yung print mo kasi ano siya may pasobra talaga siyang print. Ayan, pag borderless talaga ganyan, ini-expand niya yung ano, yung design para may sobrang konti. Ayan, kita nyo may basa. Ayan, basa pa yan, ink yan na sumobra. Ayan, may konti, di makita, basa yan, focus. Ayan, basa pa yung ink yan sa dulo. Mga siguro mga 30 minutes, patuyo ko muna mga 30 minutes, tapos balik ako. So I'm back, feeling ko okay na to. So pero kahit feeling mo ano na siya, tuyo na, dapat maingat ka pa rin kasi baka yan, hirap pala pag ano, pag isang kamay. Wait lang. So sorry guys, wala akong tripod kaya kailangan kong i-pause. Eto, ayan siya, medyo may dumi. So yan, so kailangan mo lang matandaan kung ano yung orientation niya pagtanggal. So gaya nito, nakapaganyan siya. Ngayon naman, pag print mo naman yung kabilang side, kailangan mo lang siyang i-flip pag ganito, pag ganyan. Huwag mo nang papaikutin ng pag ganyan o pag ganyan, basta pag ganito lang, flip mo lang siya pag ganyan. Ayun, number 1. Mas maganda kung pupunasan mo pa to, mas maganda kung pupunasan mo kasi parang basa pa ata to eh. Ayan nga, true, basa pa nga. So ang gagawin ko, punasan ko muna siya ng cotton balls. Yan, kung naman dun, punasan ko muna. Ano lang to, para maiwasan lang na mag-smudge dun sa kabilang side. Kasi pag nadumihan yun, mahalata mo may damage na agad. If may alcohol kayo, mas maganda. Ay ako, tinatamad na akong kumuha pa sobrang print. Okay na yan, wala naman masyadong dumi na. Lagay na natin to. Yan, yung orientation nya, ganyan ko siya kinuha. So paikot ko lang siya pa ganyan. So ito, yung make sure na malinis yung surface. Tapos
lagay na natin ulit dito sa ating printer. Try kong ilagay na na isang kamay lang yung gamit. Yan. 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 So ano siya, may hangganan naman siya. Ganyan, may hangganan siya na nag-stop. Yan. So balik tayo ulit sana sa computer. So dito tayo ulit sa computer, sa ating PC. Ito, tatanggalin ko lang to. Okay. Ayan. So gaya kanina, wala na akong babaguhin dito siguro. Ito na yun. So di ko na siya lalakyan. Okay na ako dito. So, start print. Okay. Ayan. After mo malagay yung command, ilalabas siya ng konti. Tinutulong siya pa atras, paabante. Basta ilalabas siya para ma-prepare. Siguro yun, safety feature para sure na ready na talaga yung yung magpiprint. Kailangan ng mano-manong pindot. So yan. Gaya kanina, tulak ulit natin hanggang dito sa line. Ayan, pag tinignan mo yan sa taas, nakalinya yan. Ayun. So, okay na yan. Ito naman. Print. Yung tingnan niya, may overprint siya. Yan yung sobrang inks. Yan. Yan, basang-basa pa yan. Kaya iwasan na mahawakan. So, pwedeng itambay mo muna siya dyan sa tray. Or, tanggalin mo na yung tray. Ako mas prefer ko, tatanggalin ko yung tray. Tapos, patong ko muna dito. Tapos, dyan ko na patutuyuin. Tapos, mamaya, babalik na lang ulit. Tapos, mamaya, babalikan ko na lang pag tuyo na siya. Tapos, noon, ikakat na natin yung para dito sa taas. Paglalagyan ng loop. Ayan. So, balik ako mamaya. I'm back. So, ito. Siguro mga 20 to 30 minutes na siguro itong pinapatuyo. So, ayan. Sundot lang. Tapos, then, kukunin to. Yan. Ganda. Waterproof na din to. Kasi pigment yung ink natin. Yung pink ink, yung ink na ginamit ko pigment. Kaya kahit mabasa to, okay pa din. Yung. So, ang kinagandahan naman itong tray na to, kasi pwede mo siyang itago mismo sa loob nito. Ayan, may space dyan sa baba. Insert mo lang yan. Para less clutter. Yan, tago na siya. Charan. So, kung gusto nyo rin magkaroon ng ganito o bumili ng ganito, lagay ko yung link sa comment section or sa description. Ayan. Try natin kung
kung kaya niya bang makato, hindi. Ayan, setup ko lang. So ito siya. Ngayon, siguro may nagtatanong dyan sa inyo kung ano ba yung difference nito dun sa nilalaminate na PVC ba yan o PET. Well, dati gumamit na din ako nun, kaso hindi ko talaga siya gusto kasi unang-una, maproseso siya. Kailangan mo pa siyang i-print, tapos maglalaminate ka pa ng isang beses para dun sa sa yung madikit na part, tapos magkakat ka pa nung nung card, kakato pa yung card, tapos laminate pa, tapos cut ulit ng mga gilid. Ito, naka-ready na siya, naka-ready na siyang card. Kailangan mo na lang mag-print tsaka cut nung nung butas. Ayan, meron ako dito nung dati kong ginawa. Ito siya, hindi ko napapakita yung mukha. Ayan, ayan siya dati. Ito, sample cut lang to. Ayan, ayan siya. Ang problema niya kasi marami siyang layers, may chance siyang bumuka. Ayan, takpan ko lang to. Ayan, may chance siyang bumuka kasi maraming layers yan bali tatlo. Yung una sa isang side, yung may print, tapos yung palaman sa gitna na mismong card, nakikita ba dito, yung palaman, tapos may isa pa ulit yung may print. Kaya bali tatlo siya, isa yung card tsaka yung may print ulit. Ngayon, ang problema niya is siya, prone siya sa pagbukas gaya nito. Tapos din, pag naglalaminate ka, may mga bubbles siyang makikita, hindi maganda yung result. Yan. Tapos isa pa na expert ata to kasi matagal ko natang nakatago, pero dati pa man mahirap na talagang magprint dito kasi may times na pag di mo siya na-align yung back tsaka front, pag di mo yun na-align, pangit yung kakalabasan, lalo na kung may mga noticeable na details, so na rin mga straight lines na kailangan magtagpo dito tsaka dito. Ayun, yun yung ko. Compare dito, sobrang efficient. Print mo lang, tapos ito na, maganda pa yung output, tsaka waterproof na rin yan. Basta tuyong yung inks. Ayan. So mararecommend ko talagang gumamit kayo ng L8050 na Epson o kaya L18050 na printer. So ayan, that's all for this video. Sana po may natutunan kayo, and don't forget to like, share, and subscribe na rin po sa channel. And comment na rin po kayo kung may mga suggestions kayo or questions regarding po sa printing, sa engraving, or sa graphic designs. So baka pwede ko kayong matulungan. Thank you and God bless.